Short-handed OKC, hindi pinagbigyan ng Pistons. Comeback ng Spurs laban sa Raptors, naging 10 winning streak. At Warriors, bakit gumanda ang opensa at ikot ng bola sa panalo sa Memphis? Bumiyahe ang Oklahoma City Thunder patungong Detroit para sa ikalawang laro ng back-to-back series ngayong araw. Kahit wala sina Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren at Jalen Williams, nakipagsabayan pa rin ang Thunder laban sa isa sa pinakamahusay na team sa liga. Nagtala si Cason Wallace ng 23 points para sa OKC. Sinundan ni na Jared McCain at Aaron Wiggins na kapwa may tig 20 points. Sa kasamaang palad, hindi ito naging sapat at natalo sila sa Detroit Pistons sa score na 124-116. Bagamat maraming bagay ang hindi pumanig sa OKC, patuloy pa rin silang lumaban gamit ang mga available players. Patuloy na hinahabol ng mga injury at ngayong araw, wala ni isa sa kanilang Big 3 ang nakalaro. Gayunpaman, umangat si Jalen Williams at ginawa ang lahat ng makakaya para sa kulang sa player ang team ng OKC. Nagtapos si Williams na may 30 points, 11 rebounds at 4 na assists. Siya ang nanguna sa pag-score para sa kanila at nagtala ng career high points sa laro. Ilang beses na siyang itinulak sa mabigat na sitwasyon upang tumulong mamuno sa isang kulang na bersyon ng OKC roster, ngunit muli niyang pinatunayan na kaya niyang harapin ang hamon. Wala sa laro ang dalawang starting big men ng Thunder dahil hindi nakapaglaro sina Holmgren at Isaiah Hartenstein. Dahil dito napilitan ng OKC na gumamit ng mas maliit na lineup na sinamantala naman ng Pistons. Binuli ni Detroit center Jalen Duran ng Oklahoma City sa ilalim ng ring at nagtala ng 18 points sa first half. Tinapos niya ang laro na may 29 points sa 70.6% shooting na malinaw na nagpakita kung gaano kahirap para sa Thunder kapag wala ang kanilang mga big men. Bagamat hindi ito ang rotation na nais gamitin ng Thunder, patuloy ang pagdami ng kanilang mga injury kaya kailangan nilang makahanap ng mabilis na solusyon. Sa totoo lang, walang inaasahang laban para sa kanila sa larong ito. Ang Pistons ang kasalukuyang pinakamahusay na team sa Eastern Conference at pumasok ang OKC sa laban nang wala ang kanilang mga all-star, ngunit naging dikit pa rin ang laro. Umabot sa 17 points ang kanilang pagkakalubog sa laban na ito, ngunit may 5 minutong nalalabi, nabawasan ng OKC ang lead sa 3 puntos na lamang. Sa huli, napanatili ng Pistons ang kanilang kalamangan at nakuha ang panalo, ngunit muling pinatunayan ng bench squad ng Oklahoma City kung bakit isa sila sa pinakamahusay sa liga. Sa sumunod na balita naman, kahit ang isang hindi magandang shooting night ni Victor Wembanyama sa labas ng kanilang home court ay hindi nakapigil sa San Antonio Spurs na maipanalo ang kanilang ikasampung sunod na laro sa isang kapanapanabik na paraan. Sa kabila ng hindi magandang shooting ni Wembanyama mula sa field, sinalo ng kanyang mga kakampi ang responsibilidad at nagsagawa sila ng matinding paghahabol na nauwi sa panalo kontra Toronto Raptors sa kanilang teritoryo. Umingay si Wembanyama sa fourth quarter kung saan sunod-sunod siyang gumawa ng mahahalagang depensibong plays at sa wakas ay pumasok din ang kanyang mga shots sa pinaka-importanting sandali ng laro. Ang dating NBA Clutch Player of the Year na si De'Aaron Fox ay nagpakitang gilas din, pinangunahan ang balanseng opensa sa dulo na nagbigay daan para mabawi ng Spurs ang abanting umabot pa sa 15 points. Sa pagkuha ng panalo sa hindi inaasahang sitwasyon laban sa isang malakas na team sa kanilang court, ito na ang pinakamahabang winning streak ng Spurs mula pa noong 2015-2016 season, noong kasama pa nila ang maalamat na kwartet ni na Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker at Kawhi Leonard, pati na ang bagong dating noon na si LaMarcus Aldridge. Ang team noong 2015-2016 ay nanalo ng 67 games at natabunan lamang ng 73-win campaign ng Golden State Warriors. Historikal ang husay ng grupong iyon, ngunit nabangga sila sa isang Oklahoma City Thunder na nasa rurok ng kanilang laro sa playoffs. Ang 2025-2026 squad ay malinaw na may sapat na pyesa para makagawa ng malalim na playoff run at nakatutulong pa na hawak nila ang bentahe laban sa Thunder ngayong season. Karaniwan, kinukuha ng mga team sa NBA ang identidad ng kanilang pinakamahusay na players at ang pagkakaroon kay Wemby bilang itinatag na alpha na gustong manalo sa bawat laro ay nakatulong para mabilis na mabuo ang winning identity ng Spurs matapos ang ilang taon ng pagkatalo.
Buong team ay tila nagkakaisa at walang ni isang team sa West ang gustong makaharap sila sa postseason, lalo na kung ang tila alien na si Victor Wembanyama ang malinaw at hindi mapag-aalinlangan ng leader ng San Antonio Spurs. Sa huling balita, tinalo ng Golden State ang Memphis Grizzlies sa FedEx Forum nitong araw sa ikalawang laro ng back-to-back. Umabot sa 32 points ang pinakamalaking lead ng Warriors sa laban, habang nag-ambag ng 52 points ang bench team sa kabuuan ng araw. Nagtala si Will Richard ng team high na 21 points sa balansing opensa ng Dubs, kung saan lahat ng 9 na players ay umiskor ng hindi bababa sa 9 na puntos. Si Richard ang kauna-unahang rookie ng Warriors na may hindi bababa sa 20 points, 5 rebounds, 5 assists at 2 steals sa isang laro mula pa kay Klay Thompson. Doon kami kadalasang nakakalaro ng pinakamahusay, ganyan ang tunog ng mga laro namin, sabi ni Moses Moody tungkol sa ambag ng lahat ng 9 na player sa lineup. May ibig sabihin talaga yon. Si Brandon Podziemski na nagdiwang ng kanyang ika-23 kaarawan ay nagtala ng 19 points, team high na 8 rebounds at 6 assists. Habang si Gary Payton ay umiscore ng 19 points mula sa bench, kapantay ng kanyang season high. Nag-shoot siya ng 8 of 12 sa field at nakapagtala ng 3 tres. Nanalo ang Warriors upang makumpleto ang season sweep at palawigin ang kanilang dominasyon sa matchup. Nanguna si Pat Spencer na may game high na plus 23 kasama ang 19 points at 9 assists. Si Moses Moody ay umiscore ng 14 points, ang kanyang ika-7 sunod na laro na may double figures, at nalampasan si Kevin Durant para sa ika-11 rank sa all-time 3-pointers list ng Warriors. Mula January 13, si Moody ang may pinakamataas na 3-point percentage sa mga NBA player na may hindi bababa sa 7 tres na attempts kada laro. Naabot naman ni Al Horford ang 15,000 career points matapos umiscore ng 10 points. Isa siya sa 2 aktibong players kasama si LeBron James na may hindi bababa sa 15,000 points, 9,000 rebounds at 1,000 blocks, at ika-22 sa kasaysayan ng NBA na nakagawa nito. Pinuri ni Coach Steve Kerr ang kanyang kontribusyon sa loob ng laro. Nagambag din si Malevi Leons ng career high na 9 points, 8 rebounds, 2 assists, 2 steals at 1 block matapos maisama sa rotation. Dinomina ng Warriors ang second quarter sa 29-8 run at nagtapos ito na may 40 points, kung saan lahat ng 9 na players ay nakapagtala ng field goal. Tinapos ng team ang kanilang road trip na may 1-1 record at may balancing record sa back-to-back games ngayong season. Babalik sila sa Chase Center para harapin ang Los Angeles Lakers at Los Angeles Clippers sa kanilang susunod na mga home game. Too much half-court basketball, no steal. Run away for Payton. Set in